people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot. So, yan. So, maraming salamat syempre sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi na talaga naman nakasubaybay at talagang sumusuporta sa Mama Sam Vlog. At nakikita ko naman, talagang nandiyan kayong lahat para sa akin. Appreciate ko po yan. And then, of course, shoutout sa inyo lahat ng bonggang-bongga. Hindi ko na iisa-isahin kasi pag inisa-isa ko, pag binanggit ko yung isang pangalan, gusto nila lahat. Alam mo na yon kung sino ka man, lagi kang nanonood dito, God bless you and shoutout sa iyo, kapatid. Diba? So, syempre, maraming hinandang chika ngayon ang Mama Sam ninyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, ito nga, maingay-ingay talagang pinag-uusapan ngayon sa social media. The new candidates ng Miss Universe for 2025 ay talagang may tatlo na nagaling sa Miss Grand. Ito nga, syempre, ang mga kandidata na talagang inaabangan. Ito ay si Dominican Republic, kung saan ay si Alejandra Lopez, nung Miss Grand 2023 second runner-up ay nagpaplano ng sumali sa Miss Universe. Ayun nga, abangan natin siya kung siya nga ang ipapadala ng Dominican Republic next year. Plus, ito pa, si Mrs. Spain ay talaga naman isa din sa mga inaabangan ngayon kung saan naging Miss Grand International 2022 PIP runner-up. Ayan, so maganda din to eh. At hindi lang yan, inaabangan din ng lahat syempre si Miss Colombia na kung saan naman ay talaga naman inaabangan din ng lahat dahil alam naman natin ay palaban din to dahil naging PIP runner-up din siya sa Miss Grand noong last year. At ayan nga, Diyos ko, kaabang-abang ang magiging bakbakan ng mga kandidatang to. Sila ay mga galing sa Miss Grand, ngayon ay magpupukpukan dito sa Miss Universe para magbaka sakaling makuha ang corona. Uso pa naman ngayon. Basta galing ka sa Miss Universe, winner ka. Di ba si Miss Denmark galing yan sa Miss Universe? Kaya siguro tong mga galing sa Miss Grand, sige, go tayo sa Miss Universe. Ay, nako, masasabi ko, basta maganda ka. Actually, si Dominican Republic, hindi ako nagagandahan sa kanya ng bonggang-bongga. Yes, caliber siya, pero pag tinignan mo siya sa personal, meron siyang angulo na mukha siyang lalaki. So, kaya good luck sa kanya. Ayoko maging harsh ha, pero ayun talaga. Minsan pag tinignan mo yung mukha niya, meron siyang, alam mo yun, na parang ang strong ng pictures niya. Kaya sabi ko, ay, nako, baka madali to sa Miss Universe pag ito ay sumali. Pero depende kasi caliber yan eh. Pili ko papasok yun sa semifinals. But good luck, di ba? At ito ang sumunod natin, chika. Syempre mga blonde beauty na talaga namang title holder ngayon sa Miss World, sa Miss Earth, at saka sa Miss Universe. Anong masasabi mo? Syempre, uso ang blood. So, gusto ko magpa-blood para maging title holder din ako. Charot! Syempre, bongga, ang gaganda naman nila at wala ka namang masabi talaga sa beauty na meron sila. At masasabi ko din na kaya sila nanalo kasi meron silang extravaganza beauty bukod doon sa blonde hair sila, di ba? Sabi nga gano'n eh, si Miss Cosmo daw ang pinakamagandang kandidata na nanalo ng international pageant. Parang talaga ba? So, yun. So, kamusta naman yung mga blonde hair na to? So, syempre sila yung isa sa mga masasabi kong pinakamaganda na kandidata talaga sa taon 2024. I think si Miss World, yes. Si Miss World talaga, ang ganda ng beauty niya. Alam mo yung pag kin-close up mo siya, ay grabe. Actually, si Miss Universe, hindi ako masyado, pero
gusto ko yung beauty ni Miss World kesa kay Miss Earth saka kay Universe. Ewan ko sa inyo, sino ba yung type ninyo? Pero ang sabi nga ni Cosmo, si Cosmo daw ang pinakamagandang queens. So kayo na ang mag-comment below nang maloka kayo ng bonggang-bongga. Charot! So yun, so ako masasabi ko, basta title holder syempre, meron kang extravaganza. So kahit si Miss Cosmo, di ba? Pasok na pasok doon sa hinahanap ng Miss Cosmo. Sabi nga nila, impactful beauty. So, yun na yun. Ayun na yung ibig sabihin ng impactful beauty. So, kayo na ang bahala. Ang kailangan pala nila ay impacta. Charot! So, yan. Nakakaloka ang hearts natin, ha? So, yan. So, at para naman sa sumunod na chika, ay nako, Cordillera Beauty, palaban ba sila, Mama Sam? Ito nga ay si Myrna Isguera, Krishnan Gravides, Tara Valencia. Ay nako, syempre kaabang-abang yan, yung mga Cordillera Beauty. So, ipasensya na, bulol ako sa R. So, yon. So, ang gaganda nila, promise. I'm so excited for them kasi syempre iba pa din talaga yung, alam mo yun, yung kung paano sila makikipagpukpukan at makikipagsabayan sa international pageant. And then, of course, susubukan talaga ang ganda ng Pilipina. Alam mo, Pilipina kasi lalo na si Krishnan Gravides. Oh my gosh, ang ganda niya. At maganda din si Myrna Isguera, ha, in fairness. At syempre, si Tara Valencia. Kaya, laban yan para sa 2025. So, ako feeling ko kaya nilang mag-uwi ng corona. At talagang masasabi ko, don't underestimate yung beauty na meron sila kasi palaban sila. Pero ang tanong ko sa'yo, kanino ka naniniwala sa kanila sa mga lalaban sa international pageant? Kay Myrna, kay Myra Isguera, si Tara Valencia, or si Krishnan Gravides. So, comment mo yan. So, yon. Ako para sa akin siya, Miss World Philippines na si Krishnan Gravides. So, yon. Kaya, exciting yan, di ba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, sa mga nag-aabang ng pageant na katulad ng Miss Intercontinental, syempre Miss Tourism International, at saka Miss Charm. So, syempre, ang pageant ay ongoing. At ito nga, sa December 6 na ang coronation ng Miss Intercontinental. Samantala naman, ang Miss Tourism International ay magaganap naman sa December 13. And then, of course, Miss Charm naman sa December 21. So, naniniwala ba kayo ang Miss Charm ay mag-ongoing talaga yung pageant nila? So, good luck. So, yun. So, parang feeling ko hindi naman na siguro mapopostpone to. Kasi siguro naman may hiya na sila sa madlang people dahil may schedule na sila. Pag ito na postpone pa, ay nako, tigil na ninyo yung Miss Charm na yan. But, abangan muna natin, December 9 daw ang start nila hanggang December 21 sa Vietnam. At tingnan natin. So, yon. So, ito nga, nakakaloka. Si Duyen daw, isa daw sa magiging hurado dito sa Miss Charm. Ang masasabi ko, huwag tayong matakot kasi feeling ko naman, wala naman tayong ginawa sa kanya ng bonggang-bongga at parang feeling ko, kaya naman lumaban ng kandidata natin sa abot ng kanyang makakaya. So, good luck, di ba? So, hayaan nyo siya. Hindi naman natin siya dapat katakutan. Kasi pag kinatakutan natin yan, lalo yung magmamaganda. Di ba? So, yon, good luck, and good luck. At ito pa ang sumunod na chika. Mama Sam, tingin mo, kaya nanalo ng Best National Costume ang costume ni Chelsea Manalo dahil sa Our Lady of Antipolo? Ako naniniwala kasi ako kapag devoted ka tapos nagdasal ka ng mataimtim, masasagot yung prayers mo. So, nangingilabot ako dyan at naniniwala ako dyan. So, basta magtiwala ka kay Our Lady of Antipolo kasi dati nilalakad ko yan eh. Pupunta kami sa pagmahal na araw mula crossing papuntang Antipolo, nilalakad namin yan. Yung Panata ba? Tapos alam mo yon, yung afternoon, ang good ng feeling pagkatapos yung mga prayers mo, ayun, natutupad. So ako para sa akin, walang imposible kung maniwala ka. Kasi 'di ba parang nasa puso mo yun eh. So nasa puso at nasa isip mo yun. Kung ang tiwala mo talaga
100%. So, ako parang feeling ko, syempre, may himala. At ayun, so na-bless siya ng bonggang-bongga. Kaya, congratulations kay Chelsea Manalo. At syempre, magtiwala tayo sa Our Lady of Antipolo. At kung may pagkakataon kayong makabisita dyan, ay naku, gawin ninyo yon. Ako talaga, promise. Ganda dyan. So, yun. Tapos masarap ang suma sa Antipolo. In fairness, ewan ko lang kung malalaki pa. Dati kasi ganun kalalaki. Oo. So, yun. Tapos ganyan katataba. At maninamnam. At malagkit talaga siya. So, yan! So, syempre, Antipolo, mahal ko yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? No, Liana Aduana sa Miss Universe Laguna. So, ito na ba ang sign na hindi siya sasali sa Miss Universe Philippines? Well, wala naman siya sinabi na sasali siya today. Wala din siyang sinabi na sasali siya sa Miss Universe Philippines. Nagpunta lang siya sa Miss Universe. So, syempre, siguro kailangan niyang mag-prepare ng bonggang-bongga para sa kung sakaling lalaban siya. Tapos, ako kasi kung ako tatanungin ninyo, mas gusto ko siyang mag-Miss Grand. Sa totoo lang, parang feeling ko kasi kapag Miss Grand, mas papalo siya, mas kaya niya. Diba? So, yon. So, ako, ganun yung paniniwala ko sa kanya. So, abangan natin. Diba? So, hindi naman ibig sabihin na nakita natin siya sa Miss Universe, so sasali na siya sa Miss Universe. Malay mo, inimbitahan lang siya. At may kasama siya doon. Diba? Malay mo, friend pala niya si Chelsea Manalo. Gusto niya supportahan ng bonggang-bongga. Ganon mga bagay or maaaring nag-observe siya. Gusto niyang makita kung ano ang meron sa Miss Universe. Hindi natin alam. Basta ang importante ay babalik pa siya. Charot! So, yan. Ako, kung akong tatanungin mo, gusto ko Miss Grand. Sa totoo lang. Kasi parang feeling ko sa Miss Grand, mas kaya niyang kumabog, kaya niyang manalo talaga, lalo na may beauty siyang ino-offer. Diba? So, siguro pinag-aaralan niya pa muna yung tema at kung ano yung dapat niyang gawin pag lumabas siya ng Miss Universe Philippines. So, yon. At hindi natin alam, mali mo, officially candidates na pala siya dyan. Ayan yung abangan mo. But ako naniniwala ko, Liana Aduana, magaling to at sana sumali siya sa Miss Grand Philippines. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.